Eto na mga kababayan, Senador Marcoleta nagsalita na nga dito sa pagkapatay ni Yosek Catalina Cabral mga kababayan. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Senator Marcoleta. Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez. Siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar. Oo. Bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, dalawang beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin, mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon, kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yosek Cabral. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat napanganib yung lugar na yun? Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang storya ng Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pangkaraniwan? Oh, te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano?
Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ano ha? Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan Sen sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babango ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. So, ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI? Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Oo. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala niyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun ang Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho.
yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi nun? Siguro, ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano nga? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilino ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ni Jose tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganon. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Jose Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero patataka ko na doon sa mga tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang yun? Yung parang foil? foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kaya nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, no? Paano niyo naman alam na foil Ayan yan? po, yung Ako, no? Yung ako hindi ko alam kung ano yan. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak Yung body bag, ano? Oo, yung, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian So, ayun mga kababayan, mag-comment ho kayo dito sa pahayag ni Senador Marcoleta dito sa Saganang Mamayan. So, ano po masasabi nyo dito? Hindi na po natin tatapusin. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.